sir? Okay. Ang gandang lalaki mo pala sa personal, idol. Pinapanood lang kita dati. Oh. Okay, ito po si Banat Bay. Bay, masaya ka ba sa nangyayari sa lipunan natin, Bay? Una sa lahat, magandang araw po sa inyo. Alam niyo po, kagabi ho, nandito ho kami ni Jay Guevara. Nandun din po kami sa Congress po at nagsalita. Na nakikita po namin yung nangyayari at kung ilang oras po nilang inipit ang ating Vice Presidente at si Atty. Lopez. Doon, ang tagal po nun, inabot po ata ng 3 oras bago po dalhin sa ospital. Alam nyo, hindi na po ito usapin ng politika, Duterte o Marcos. Ito'y makatao na po. Kung ang isang tao, kahit sino pa yan, kahit ano kulay niyan, kita mo na nakabulagta, tutulungan mo na yan. Di ba? Hindi yung kung ano-ano pang sasabihin mo dahil ganito. Una-una, hindi naman po kriminal. Si Atty. Lopez, siya po ay isang resource person. Kaya nga po, paulit-ulit sinasabi ni VP Sara Duterte, yung karapatan naman nun. Ako po, marami nagsasabi sa mga social media, tinatanong nila, dapat nang manawagan si VP Sara Duterte ng People Power o kaming mga vlogger. Alam niyo po mga kababayan, hindi na namin kailangan manawagan. Yan po ay nasa karapatan natin. Nasa Article 3 ng Konstitusyon yan, Bill of Rights. Ang karapatang magtipon-tipon at ipahayag ang kanilang saloobin sa nangyayari sa bayan natin. Hindi na ho ito usapan ng Duterte at Marcos. Ito po'y usapan na ng pang-aapi sa bawat Pilipino. Hindi na ho natin gustong usapan natin na kailangan mawala si Marcos. Hindi ho. Bawat isa sa atin ninanakawan ng mga congressman natin. Alam natin yan. Bakit? Ang yaman ng Pilipinas pero mahihirap tayo. Saan kayo nakakita na sobrang yaman ng bayan mo pero mahirap tayo? Bakit? Dahil nasa bulsa ng mga congressman. Tapos masaya kayo sa 1,000 ibinibigay sa inyo? 1,000,000 ang ninanakaw sa bawat isang tao? Anong klaseng bayan meron tayo? Di ba nakakalungkot po yun? Hindi na ho ito Duterte Marcos tayo na ang inaapi dito, bawat Pilipino. Hindi na namin kailangan manawagan sa inyo na sumama kayo sa amin dito, pumunta kayo dito, suportahan si VP Sara. Hindi ho. Inapi na ho tayo. Alam nyo, para sa akin, personal ito. Alam nyo kung bakit? Ako ho nadali. Inalok ako ng 500,000 kada buwan para sumuporta sa kanila. Nung tinanggihan ko, ano meron? Kaso. Etong linggong to pupunta ako sa Legazpi para harapin ang kaso ko. Bakit? Hindi lang ako pumayag sa 500,000 kada buwan. Sana natutulog na lang ako Nakikits niyo yun? Pero hindi kaya ng konsensya ko na batikusin si VP Sara Duterte na walang dahilan. Sana kung tarantada yun, okay Araw-araw natin banatan, pero hindi ho tama Hindi ho ako nagpapaka-righteous, nagpapakabanal. Kailangan ko yung pera. Pero masama na ho yun Isipin nyo, kaninong pera yung mapupunta sa akin? Sa inyo galing yun. Di ba ho, sa inyo po galing yun. Kukunin ko para siraan lang ang mga Duterte. Kaya nakakalungkot yung mga vlogger dyan na dating sumusuporta sa Duterte. Putang ina ninyo, pumupunta pa kayo sa EDSA? Di ba pumupunta pa kayo sa EDSA? Tapos kayo sisiraan nyo si Duterte? Tama. Sa halagang magkano? Huwag na tayo maglukuhan. Pantsupan nyo yan Yun ang totoo. Dahil wala kayong machuchupa kung wala kayong pera. Kaya nyo tinanggap yan. Sorry, pasensya na kung masama yung kung may mga bata dito. Pero totoo yun Yung isa ka na, nandun na sa
Mabuhay lang kayo ng sapat. Yun lang naman po sinasabi natin dito. Dahil marami nang sinira ang pera. Yung isang chihuahua nga Alam nyo ito sinabi sa akin mismo ito ni Yorme. Alam mo ba bakit sinisiraan yan? Utos sa kanya yan Noong una, siyempre, parang totoo kaya yung sinabi ni Yorme sa akin? Pero lumabas mismo sa bibig ni Vice President Sara Duterte na nagsosorry sa kanya. Huwag niyong personalin kasi kailangan lang namin ng budget. Bakit? Matatalo na kayo sa Maynila Yan ang katotohanan. Talo na kayo sa Maynila, kaya kailangan nyo ng pera. Diba? Kailangan nyo ng pera dahil hindi nyo kayang talunin yung umaayos ng Maynila. Tapos ngayon, dahil lang para sisiraan nyo ang ating Vice Presidente, na hindi ko perfecto yung maali. Itong mga kapulisan natin, alam nyo po yan. Nananawagan po ako sa mga kapulisan na nakasapaligid ngayon. Kayo po, binawasan ng pensyon nyo. Alam nyo kung bakit? Dahil kailangan nila ng ayuda para manalo sila sa boto. Ngayon, babawasan ng general nyo. Bakit? Kailangan din uli nila ng pera para sa ayuda para manalo sila. Kanino kinukuha? Sa pulis. Tapos sinusuportahan nyo ngayon? Diba? Yan ang sinusunod din yung utos. Huwag nyo sabihin na sumusunod lamang kami sa utos. You have the right na tumanggi sa maling utos. Karapatan nyo yan. Sasabihin nyo matatanggal kayo pag sumuway kayo. Aba, sana hindi na lang kayo nagpulis. Kung hindi nyo naman kayang manindigan para sa bayan. Mga kababayan, isang paalala lamang po sa atin lahat. Sana po ay magawin natin itong mapayapa. Kasi yun po ang kahilingan ng ating Pangulong Duterte. Mapayapa at legal na paraan. Ulitin ko, Tore, legal na paraan. Tangina, magdedemanda ka na naman sa akin dyan Legal na paraan. Matahimik, legal na paraan. Ulitin ko Kakasuhan mo na naman ako sedition dito. Legal na paraan. Ano po yun? Manawagan tayo. Manawagan tayo na sa mga kasundaluhan natin at kapulisan natin. Tayuan ninyo ang konstitusyon. Yun lamang po yun. Tayuan ninyo ang konstitusyon. Ano nakalagay doon? Nanggagaling ang tunay na kapangyarihan sa taong bayan. Pag inaapi na ang taong bayan, ipagtanggol nyo naman kami. Yun lamang po yun. Mga kapulisan, mga sundalo, pag inaapi na po kami, karapatan ninyon ay pagtanggol ang bawat Pilipino. Kailan pa? Pag ubos na pera natin, bayan na to? Ubos na Wala na nga panggawa Kaya nga pinalitan na yung build ng build better more. Bakit? Kailangan lang nilang palitan wala naman silang proyekto. Diba? Pangalan lang yung pinalitan nila. Lahat wala na. Ngayon naghahanap. Tingnan mo bakit nagkaloko-loko ang disaster natin. Kasi wala ng pera. Asa na yun? Nandun sa bagong tawag sa panunuhol. Ano yun? AIX at saka yung akap na yan, di ba? Yan yung bago So sinusuhulan tayong mga Pilipino para iboto uli sila at muli silang magnakaw. So mga kababayan, ulitin ko po sa mga OFW, alam ko mahirap umuwi dito. Pero kung kaya ninyo, gawin ninyo para sa bayan nyo. Kasi baka mamaya, pag uwi ninyo, bulok na ang Pilipinas. Yun lamang po. Gusto ko lang magpasalamat. Wala ho dito, banateros yan, ano yan, hindi. Lahat po ng mga vloggers dito, ina-acknowledge po natin. Suportahan po natin silang lahat. Lahat po. The mere fact na hindi ho sila nagpapabili sa kabila. Mahirap po yun. Ang laking pera meron sa kabila
Yung dating nakatira lang sa kubo, sana nakatira? Sa kondo na eh. Oh, may pancho pa. Totoo naman, di ba? Alam nyo, hindi ko na lang papangalanan yung kalbo na yun, ha? Nagkita kami nun eh. Yung sa Manila. Pinag-aasar-asar ko yun eh. Sabi ko, anak ka ng weteng. Dati lang, hindi kasi ano, hindi ganyan. Porkit puno-puno ka ng kaso, babaluktot ka. Alam ko po yung bakit. Puno na ako ng kaso eh. Ilan na kasong dinadaanan ko ngayon. Ubus na pera ko sa kakakaso na yan. Pero bakit? Kasi para sa bayan eh. Yun po ang totoo dyan. Hindi po, ulitin ko ha, wala akong planong tumakbo. Wala ang planong tumakbo ang buong grupo ko. Para lang talaga kami sa bayan. Para lang, kasi wala ho eh, mamamatay tayong lahat. Tama mali, sino dito hindi mamamatay? Meron ho ba dito hindi mamamatay? Pwede ba ako sumama sa relihiyon nyo? Hindi, biro lang ha. Di ba lahat naman po tayo mamamatay? Darating tayo, harap tayo sa Panginoon, anong ginawa mo? Anong ginawa mo nung nasa lupa ka? Pinaglaban mo ba yung mga kababayan mo? Sino ho dito ang namili ng bansa nung pinanganak? Sige nga ho, meron ho ba dito? Nung nasa tiyan kayo, sinabi niyo sa nanay niyo, ayoko dito sa Pilipinas, gusto ko sa Japan. Wala, di ba? Lahat tayo, wala hong choice. Pinanganak tayo sa Pilipinas. May dahilan yan. Upang mahalin mo ang bayan mo. Hindi disgrasya na pinanganak ka sa Pilipinas. Pinanganak ka sa Pilipinas upang ipaglaban mo ang Pilipinas. Masarap pumunta sa ibang bansa. Sino ang nagpupunta dito sa ibang bansa? Di ba ang sarap? Yung iba sa inyo nakapagtrabaho sa ibang bansa. Pero hanggang gano'n na lang ba tayo? Hanggang gano'n na lang ba tayo na every December nangangarap tayo pumunta sa Japan, pumunta sa ibang bansa? Kasi bakit? Ang ganda ng bayan nila eh. Hanggang gano'n na lang ba tayo? Hindi ba tayo mangangarap na someday, sana yung bayan natin katulad ng Japan, katulad ng Korea, Singapore, di ba? KOJC. Hindi, pero po, totoo naman yun. Napakaganda nung sa loob ng KOJC. Eh, sana po, ganun lang, ipaglaban po natin. Okay? Tuloy-tuloy lamang po tayo dito ha, sa mga kababayan nating nanonood dyan. Walang uwi! Walang uwi at pumunta kayo dito. Pumunta kayo dito. Huwag nyo nang antayin na manawagan pa ang mga vloggers sa inyo. Pumunta na kayo dito, sumaglit kayo dito. Huwag nyo nang antayin na manawagan pa si VP Sara Duterte o si Pangulong Duterte. Dahil ang balita ko ay pupunta rin yun. Bali-balita lang naman. Hindi ko pa naman sinasabing totoo yun. Pero sana ho pumunta po tayo. Ipahayag lang natin na mga congressman, ang kapangyarihan nyo nang gagaling sa mga Pilipino. Yun lang. Ang kapangyarihan nyo ay galing sa amin. So parang awa na, tama na yung pagnanakaw nyo. Tama na. Parang awa nyo, tama na. Ubus na ang pera ng Pilipinas. Kailan pa kayo tatayo? Pag kumakain na kayo ng bubog? Hindi, o tanong mo sa'yo, kailan pa ho kayo babangon? Yun, ang tanong dyan ay, kailan pa kayo babangon? Pag wala na, walang-wala na tayo, sobrang hirap na natin. Eh ngayon yan, sobrang hirap na natin eh. Alam niyo, ang ganda nung sinabi ni VP Sara Duterte. Di ba tinanong siya kung mananawagan siya? Ang sabi niya, mahirap kasi ngayon lumabas eh, kung mga tao dahil naghihirap. Tama siya na mali. Tama siya na naghihirap talaga ang Pilipinas. Pero sa akin, habang naghihirap tayo, mas may dahilan pa nga tayong lumabas eh. Para ipakita natin, tama na. Tama na pagnanakaw nyo. Kawawa naman na kami. Ubus na pera ng bayan natin. Diba? Ano itsura ng Pilipinas ngayon? Puro hukay, puro traffic, corrupt na mga enforcer. Hindi ba kayo nahihiya nun? Araw-araw may nahuhuli na opisyal ng gobyerno ha, naka-7 pa, dadaan ng busway, magpapalusot. Eh kamag-anak naman yun. Ano ba? Hanggang gano'n na lang ba talaga tayo? Masaya na po ba tayo sa gano'n? Kung hindi, pumunta ka na dito, ipahayag mo na yan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Alright!